What's up sa inyo mga kaasang? At ayun no, kamusta na nga ba yung ating tindahan? At ayun, naisip ako mag-restock no dahil medyo na busy ako ng mga nakaraang linggo o buwan na nga ata ang inabot. So ngayon naisip ko mag-restock. At yan, umorder na nga ako at kung makikita nyo, nahirapan ako magbukas doon. Kaya na-i-post muna natin. So konti lang in-order ko ngayon, pamparami lang dito actually. No, nag-order ako ng Danyos. Yan, ang available kasi doon sa in-orderan ko ay green at pink at parang may lumulutang ng kakaiba doon. Order din ako ng ilang pirasong koi kasi minsan may mga naghahanap niyan. At angel fish yan, order din ako ng maliliit na angel fish. At ano pa ba? Kaliko yan, kaliko moor, tsaka black moor. Nagsama na sa plastic. At ito mga molly. Ito ang hinahanap sa akin ng mga bata dito, yung mga molly. Tsaka itong goldfish na mura lang. Ano mura lang yung goldfish niya. Mga standard lang. Common goldfish. At ito, order ba ako ng methylene blue? Parang methylene blue na to ah. Pero hindi to methylene blue dahil ito ay pleco. Mga itim na pleco. Hindi ko alam kung bakit nila ginaganto lagi yung mga pleco pag nabili ako sa kanila. Grabihan sa methylene blue. Baka hindi ko alam kung saan galing yan. Baka sa Laguna Lake. So yun no, habang acclimate muna natin syempre no. Papakita ko muna sa inyo itong ating angel fish. Nung nakaraang video ko, pinakita ko to, nangitlog siya tapos nawala yung itlog na yun, kinain nila no. Tapos ngayon, nangitlog na naman sa ano, doon ulit sa ano sa host. So ang nangyayari dito, weekly silang nangingitlog, hindi ko alam kung bakit. Weekly sila nangingitlog. Tingin ko dito, hindi ko sure kung mabubuhay ito no, kasi may mga ibang ayan no, kung makikita nyo may mga namumuti na. Ibig sabihin hindi ano yun, hindi na fertilize yun o hindi fertile yung egg niyan. So hindi ko pa rin naman sure kung may mabubuhay dyan o wala. Kung may mabuhay no, di ang saya. Pero kung wala naman okay lang kasi nga kung tutuusin binibenta ko tong ano na to, itong angel fish na to. Pero yun nga, nag-pair na sila at yun nga, ngayon hindi ko na ibebenta yan at susubukan ko silang mag-breed. So ilalagay ko na dapat sila sa likod. Kaso nga nag-itlog sila kaya hindi ko pa muna mailipat. Kailangan ko nga actually yung tank, no? Lalagyan ko ng stock sana yan. So ito yung mga kala mo methylene blue pero mga black ano to, mga black pleco. Ito talaga yung gusto kong orderin doon kasi kailangan ko to eh. Kailangan ko to doon sa mga tank ko na natatapatan ng araw at ayun, medyo nahihirapan akong i-maintain, nagiging kulay green sila. Though yung tubig nila ay malinaw, yung mismo aquarium nagiging green. At meron ako dito isang pirasong pleco lang sa isang pirasong mahaba lang. So ang ginawa ko bumili ako na marami, siguro mga 30 pieces yan. So yun nga guys, no, napakawalan ko na yung mga isda na nabili natin. At ipakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga meron ako dito sa ating munting tindahan dito sa bahay. At yun, ang ganda pa rin talaga ng setup ko no. Kaya gusto ko lang kasi talaga maraming isda. So itong mga aquarium na to, saka ito, diyan ako nagbe-breed ng mga kung anong binibreed ko, mga guppies. Tapos yun, umorder na rin ako ng mga ilaw. Meron akong konting ilaw, mga methylene blue, mga pumps. Ayan, may pang background pa ako dyan, iba't ibang klaseng pump, mga fishnet. Kasi minsan may mga napunta dito, yung mga suway ko dati. Nabili pa rin sila niya, pati ito mga feeds na to, mga PO1, yung mga floating, sponge filter meron ako dyan, Baki roll, meron pa nga tayong San Goku dito no? Kasi minsan may maghahanap yan. So itong tindahan naman natin na to, ayan no, kagaya yan, ganyan siguro, pag nakikita nila yan, bumibili sila nun. So itong tindahan nga natin na to, actually gusto ko lang meron akong tinda kung sakaling may maghanap, pero hindi naman talaga ako masyado nang pupush na magbenta. So yan, bumili nga ako ng 5 pirasong koi nag-stock ako ng koi dyan. At yun, may mga kasama silang hammerhead. Ang gaganda ng koi nila ngayon hammerhead. Tapos yung mga binibreed natin guppies, ayan, madami pa din. So ako naman kasi gusto ko talaga marami lang akong isda. Kaya nga minsan pag busy ako sa kakalaro ko ng Valorant minsan nabibisi tayo, paalis-alis tayo, okay lang din naman na hindi ko sila mabenta agad-agad at nandyan lang sila. Pero kung may maghahanap yan, mga angel fish, ito yung mga angel fish na in-order ko, kung may maghahanap, di ba? Kasi ganun ang nangyayari. Yung mga suki ko dati, pag mini-message ako dito, ayun, nagharap sila. So pag-stock ako yan, mga blue tetra, yung tatabaran ng mga blue tetra ko.
Mura na lang ito guys ngayon, 25 na lang ang benta ko dyan. So yung mga play ko, yan, nilagay ko yung ibang play ko dyan. Tapos dito, sa mga slot na to. Ito, mga nagbe-breed din ako ng ano dito, ng mga guppies. Kasi yun talaga yung, ano, yung pinakamabenta talaga. Maganda yung kitaan ng guppies kahit noon pa. Ngayon medyo humihina siya, pero maganda pa rin naman kasi ang dali niyan i-breed tapos ang daming bumibili. So ganyan kasimple lang yung mga setup. Pwede kang mag-breed ng parami ng guppies at talagang kikita. Pwede yan maging extra income mo talaga kung may work ka tapos mag-alaga ka ng guppies. Ayun, pwede mo ring ibenta yung mga mapaparami mo. So ayan, meron pa tayo dyan mga EBM at ito, grabe, ang tagal na itong EBM mo sa akin na to. Ayan, may mga pleko. Diyan ko nilagay yung ibang pleko. Ano pa ba mga isda natin dito? Ayan, yung mga plekong sobrang dami, 30 binili ko. Pero kung tutuusin, kung lalagyan ko lahat ng tangko, kulang pa yan. Ang importante lang talaga sa akin yung nandun sa harapan. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos yun, pag nakikita kasi ng mga napunta dito, napapabili rin sila, kaya dinamihan ko na. Yan, meron pa tayong mga konting cichlids dito. At yung mollies yan, nirequesto ng mga bata. Yung mga bata na bumibili sa akin sa shop, minsan natambay sila dito sa bahay. At ayun, naghanap sila ng mga ganyan. Kaso nung huling nag-restock ako niyan, namatay lang namatay. Sana ngayon tumagal, no? Meron pa tayong mga tiger barbs dito. Itong tiger barb na to, hindi ko alam kung bakit ang hina talaga mabenta niyan. Danyos, marami tayo yellow, pink, at itong green. Sabay green yan. Yung green, yan talaga yung pinakamabenta. Pero medyo mahal ang kuha ko dito ngayon. Kaya binibenta ko siya ng 30 pesos. Depende kasi sa supplier. Tapos yan, meron pa tayong mga goldfish dito. Ito, mura lang itong mga ganitong klaseng goldfish. 35 lang ang benta ko dyan. Tapos yung mga moor. Ayan o. Calico moor, tsaka black moor. 35 lang yan. Kahit maliit lang ang kita natin, basta meron lang. At ayun, yung mga meron pa tayo dito mga blue collar parrot, yan itong mga breed ko, yan binibenta ko rin. 35 lang din. Tapos itong mga molly na to, hindi ko to binibenta. Ito yung mga tricolor na molly na paparamihin din natin soon. So yan lang yung mga tinda ko dito, no. So kung may mga maghahanap, ayan, konti lang yung stock natin, pero at least meron, di ba? At ayun, masarap tumambay dito pag nakatingin ako dyan. Ang dami ko nakikita lumalakoy. So yun mga kasang, no, ito na nga yung yung kaninang sinasabi ko sa inyo kung bakit bumili ako ng maraming pleko. Gusto ko lagyan lahat to kasi kagaya niyan, pag may pleko siya malinaw kaso pag nilipat ko doon sa kabila, yung kabila naman na mag-green. Kaya kailangan ko ng maraming pleko para tigi-tigisan na sila. Kasi kung tutuusin, malinaw yung tubig niyan pero pag titignan mo yung salamin nila, ang daming matawag dyan, lumot. So pag may pleko kasi kakainin nila yan at magiging clear yung glass. So mas maganda tignan, no? At hindi kulay green yung nakikita dyan kasi ito yung unang-una makikita mo pag nandun ko sa labas ng bahay namin. So ito lang yung pleko ko dati, yung malaki na yan. Isang piraso lang yan, nililipat-lipat ko. So hindi niya kaya yung trabaho, kaya nag-hire ako ng maraming pleko para dyan sa spot na yan. So yun mga kasang, no, bakit nga ba ako patuloy pa rin magbebenta kahit paulit-ulit ko sinasabi na mahina yung benta sa pag-aalaga ng isda. Actually ako kasi passion ko na yan passion ko na yung unang-una yung isda, passion ko na. Tapos passion ko rin kasi magbenta kung di nyo lang alam guys, no. Kahit nung mga panahon pa ng sulit.com o yung wala pa mga Facebook Marketplace, wala pa yung mga Shopee na mahilig ako magbenta ng kung ano-ano. So ngayon medyo tumanda na ako, ito na yung naisip ko na paraan para matuloy ko yung passion na yun na nagbebenta ako ng isda. Actually kahit walang bumili dito, okay lang kami kasi meron akong mga income pa na iba na doon talaga ako kumukuha ngayon ng mga pambayad ko sa bills. So hindi na talaga ang pagbebenta ng isda ang main income namin, pero naglalagay pa rin ako kasi gusto ko pa rin talaga na marami ako isda at marami akong binebenta. So pag passion mo kasi talaga yan, kahit alam mo yun, hindi mo naisipin yung kita niyan basta masaya ka sa ginagawa mo, itutuloy-tuloy mo lang yon. So ako, ganun din naman ako at ito na lang din yung nagiging libangan ko talaga. At hindi naman ako masyado lumalabas, hindi ako masyado nagiinom, good boy tayo di ba? Kaya lagi lang ako nandito sa bahay, ang ginagawa ko lang Valorant, tapos edit videos, tapos yun nga, alaga ng isda. So ayun, no, kung ako yung tatanungin, mahina talaga ang benta, pero meron pa rin namang benta. At kung passion mo lang naman na mag-alaga ng isda, magparami ng isda,
goods yan, no? At hindi naman tayo magpapapigil sa ginagawa natin kung masaya tayo doon. So hanggang dito na lang muna, no? Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!